Kamusta ho kayo dyan sa inyong lugar, sir? Baha pa rin ba? Dito sa Marikina, wala eh. Wala. Talagang maayos ang aming sitwasyon dito sa Marikina. Pero nandito na tayo ngayon sa MMDA office at tayo ay magsisimula na ng ating debriefing sa ating mga operations people on the ground. Opo. At pinatawag ko sila para maka-early morning assessment muna kami kung ano nangyari on the past how many days dahil nawala na yung mga rainfall alert warning ng ating pag-asa. So sabi namin time na para mag-meeting at pag-usapan ko ano ang mga nangyari at ano ang pwedeng mag-improve. So, Yusek, ano po yung assessment ninyo dito sa mga lugar na binaha? Well, makita natin ang sana nagdaang mga araw, ang bumagsak na ulan ay 203 mm in the past 48 hours. Okay? So, ang basihan ng design ng ating mga waterways at ang ating storm drain system ay based sa isang GIGA study na ang assumption from the 30-year to 100-year data is 239 mm. So, ibig sabihin, sumobra ang ulan niya. Buhos ng ulan. Earlier assumption, no? So, pero despite that, nakita naman natin, gaya ng sabi niyo na personal na experience niyo, hindi naman talaga mawala ang baha at tayo nag-apologize talaga. Ako'y humingi ng dispensa dyan sa mga, lalo dyan sa mga kababayan natin sa Parañaque na talagang inabot ng hanggang bewang at umabot pa ang iba, umakyat pa sa bubong dahil talagang umapaw ang isang creek dyan. So, kailangan natin dati pa, Yusek, bahain na yung lugar na yan di ba? Opo. Binabaha na. Opo. Galing din ako sa isang lugar dito sa Marikina, sa boundary ng Tumana at saka ng Malanday. At yan ay dating bahain. Pero nilagyan natin ng pump kagabi. Ay talagang 1.5 metro ang binaba ng tubig sa pagbalik ko kaninang alas 5. Kagabi iniwanan ko ng mga badang alauna So, nasa 17 meters ang tubig pagkatapos. Pagbalik ko kanina, after mga 3 hours lang ng pumping, bumaba ng 1.5 hours ang tubig. So, napaka-epektibo at nawala ang tubig sa kanilang mga kalsada. At yung mga traditionally sa baba na yung sabi nila na talagang tanggap na nila yung baha doon sa lugar nila, biglang nawala rin. Okay. Yun ang doon. Yun ang mahalaga. Kasi ganito yan na Yusek, sinasabi nagkaroon ng improvement yung baha. So, saan ho ba nagkaroon ng improvement sa mga pagbaha na nangyayari pag ganito yung panahon? Okay? Nabawasan ba yung baha o kaagad-agad nagsasubside, hindi tumatagal ng isang araw? Kasi kung nabawasan hindi ako naniniwala dyan. Mas naging worse pa yung sitwasyon ng baha. Pero ang dapat nating tignan, kung kaagad-agad ba itong bumababa? Tama po yun, sir. Yusek? Tama po yun. Oo. Kasi yung bumabagsak na ulan, yan yung stress sa system Oo. Pero kaya ang nagiging tunay na measure, tunay na basihan kung tama or maganda ang design or kaya pa ba or kailangan i-improve. Yung depth, yung lawak, yung lalim at yung bilis ng paghupa ng baha. Yun talaga ang tatlo na yun. Gaano kalalim, gaano kalawak at gaano kabilis ang pagkawala. Oo. Yan ang dapat linawin at ipaliwanag sa publiko. At siguro nakikita naman ng taong bayan niya, ng publiko. 'Di ba yung sitwasyon ng baha sa kanilang lugar at kung gaano ito katagal na nananatili, 'di ba, sa isang lugar yung taas ng tubig. Kung kaagad-agad naman pag wala ng ulan, kaagad-agad wala ng baha, umuhupa na, ibig sabihin may mga ginagawang hagbang diyan ng gobyerno. Tama ba, Asek? Tama po yun. Opo. Kasi nga, hindi talaga mawala yung tubig sa kalsada. Habang umuulan. Siyempre, nandun po yun At kailangan na, ang importante, yung tubig na yun sa kalsada, papasok sa ating mga storm drains through sa mga inlet na dapat ay palaging bukas. At tapos, ang storm drain in turn, ay dapat palaging clear ang mga waterways na yan. Oo. So, ano ho ba ang mga, po dyan, ginawang hagbang ng MMDA? Yusek, dito sa mga naranasan nating pagbaha para kaagad-agad yan humupa, mag-subside? Yun, ang aming prinsipyo kasi dyan is prepared, not surprised. Kaya January pa lang, andyan na tuloy-tuloy ang ating mga
bayanihan sa barangay, linis ng estero, linis ng mga storm drain, at pagkatapos yung ating presidente nagbigay sa atin ng 10,000 na tupad slots. So ginamit namin yon para linisin ang mga estero. At ito na nga ang naging resulta natin. Ngayon, nakita natin there are still things to improve dahil while of course we received above average rainfall ngayong August na to, pero hindi pa rin yan basihan na sabihin natin na dahil yan tanggapin na natin. Hindi, kailangan pa nating habulin yan. Alam na natin na nag-iiba ang klima, lumalakas ang ulan at tumatagal ang ulan, kaya kailangan makipag-cope up ang ating infrastructure para hindi naman mapinsala ang ating mga kababayan. Lahat ho ba ng mga floodgate po natin gumagana yan? 71 pumping stations meron tayong gumagana na yun nga ang under MMDA. Tapos may mga pumping stations din na under DPWH at meron din mga pumping stations galing sa LGU. Pero all of this, hindi yan namin pwedeng sabihin na may kanya-kanyang turuan, may kanya-kanyang blame. We have to work in sync with each other. Opo. Pero yung binabanggit nga kahapon ni Yusek Claire, tama yun. Itong mga nangyayaring mga pagbaha, hindi dapat tayo magsisihan. Dapat tayo marunong din mag-isip kung ano yung pupwede nating mai-contribute. Because kahapon lamang, dyan sa may Parañaque, di ba nakita nyo naman, yung dagat ng basura sa ilog, Diyos mio. Tama po yun, sir. Basura is... yes, sir. Yes, go ahead po, Yusek. Sek. Basura is unquestionably, walang kaduda-duda, walang katanong-tanong niyan na it is a major contributor ng baha, especially on localized drainage obstruction. Pero siyempre, isang factor din lang yan ng isang napakalaking sistema, yung buong flood control system. So, the government has the responsibility to keep these waterways clear, pero ang citizens also have the responsibility not to put extra load, especially basura, waste, into that system. Di ba, Yusek, may ginagawa ho kayong kampanya dyan sa MMDA. I think kayo ho ang nagpasimuno yung kampanya patungkol sa disiplina. Ito ba'y disiplina sa traffic lamang o disiplina para sa lahat? Hindi po, traffic po, kwan po yan. Disiplina para sa lahat po yan. Kasi ang paniwala nga namin is 80% ng problema natin sa Metro Manila ay cause ng discipline problems. Kulang sa disiplina. Waste management, waste disposal. Disiplina po yan lahat eh. So, kailangan natin talagang ibalik yung pakikipagkapwa-tao ng bawat Pilipino. Kasi ang feeling namin, alam mo, ang Pilipino ay marunong sumunod ng Pilipino. Hindi na natin kailangan lumabas pa at tingnan ang sinasabi sa ibang bansa. Hindi. Pag pumunta pa lang tayo dyan sa Clark at saka sa Subic, sumusunod naman eh. Correct. At, to some extent, ang Marikina, sumusunod ang tao dyan. In terms of waste management, talagang very particular ang community namin dyan. You know, ang sa atin kasi, is gusto lang namin na yung kampanya namin sa disiplina na yan na mailabas ng ating mga kababayan ang kanilang kabutihang loob sa loob ng kanilang kabahayan na mailabas at madala nila sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga community, eventually hanggang sa lahat ng in the whole community in general. Pero sabi nga nila, Yusek, sa lahat ng mga gusto nating mangyari, lalo na sa pagpapatupad ng mga, kasi yung pagtatapon ng basura, may ano dyan may batas dyan na pinagbabawal pero you see, wala pa rin nangyayari dahil sabi nga nila kulang daw sa pangil. Kailangan lagyan ng pangil para nang sa ganun kayo na hong nagsabi na sa ibang bansa talagang disiplinado tayo. Bakit dito sa ating bansa? Dito mismo sa ating bansa hindi natin ginagawa yan. Para naman yan sa kapakanan natin. You see, pag may mga ganitong panahon, sino ba ang apektado? Tayong lahat. Yes sir, yun nga po. Kaya meron kaming isinasama na namin yung cameras natin para sa NCAP, no contact apprehension ng mga nagtatapon ng basura. At meron na kaming napupuntahan hanggang sa bahay, magugulat na sila. May dala-dala ng ticket yung aming mga environmental police at saka pa rin sila maniniwala na
na yan ay gumagana. Kasi nga, hindi ko rin masisisi ating mga kababayan na parang palagi jaded na at palaging may pagdududa kung seryoso nga ba ang gobyerno sa mga ini-enforce na ganito. Kaya pag sila tinamaan na, sa kanila ma-realize na ay seryoso pala ang gobyerno. So gusto sana natin na i-inculcate ang disiplina. Una, siyempre, gusto nating emphasize ang ating unang prinsipyo yan, strategiya sa criminology yan, criminalistics yan, na the best deterrence to violators or the best deterrence to crime is the certainty of arrest or the certainty of punishment. So, yan muna doon tayo magsimula. Tapos hanggang sa ma-inculcate natin sa ating mga kababayan, ang disiplina kahit na wala nang nakatingin. Kasi ang tunay naman ng pamantayan namin dito sa aming enforcement activities, especially yung sa NCAP, is that hindi naman yung paramihan ng huli. Gusto namin na dumating ang panahon na ang ating mga kababayan ay hindi na nahuhuli ng NCAP, hindi sa dahil takot sila na mahuli ng camera o mahuli ng ating mga enforcers, kundi sila ay hindi na nahuhuli sapagkat sumusunod na sila sa batas dahil alam nila ito ang tama at ito ang nakabubuti para sa nakararami. Oo. Eh yan ho ay inumpisahan niyo na po. Ongoing ho yan. Yan nga. Kaya nga may nakita niyo po yung kampanya ng Lola Disiplina, yung Yes to Ayos na campaign natin. At sana, ayan, ay maniwala ang ating mga kababayan. Yan ay seryoso at sana makiisa sila sa atin. Oo. Dapat paingayin pa yan, Yusek. Yung Yes, Lola maraming Disiplina. salamat. Paingayin yan para at least malaman ng publiko na may ganito kayong kampanya. Total, para sa lahat naman to, ayusin ngayon kung anong epekto nitong habagat pa lang yan, pero grabe yung baha dahil sa isa sa mga contributor, yung basura talaga eh. Opo. Talagang, kaya nga kami nagpapasalamat sa inyo, sir, sa mga ganitong klaseng programa, nakapagsalita kami at nakapagbahayag ng mga programa ng MMDA. Eh ano ho ba yung parusa dyan pag nahuli na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang? Sa ngayon po, sa batas at sa mga ordinansa, nagre-range po yan ng 500 to 2,000. Pero pag naaprubahan yung request namin ng Yantok at saka yung aming request ng baseball bat, ay mamamalo tayo ng mga mahuhuli natin. Hindi kaya, paglabantin nyo, baka mamay dadaling kayo sa human rights. Yun nga thinking out loud lang ho yan. Pero parang minsan, sarap din kasi minsan Pukpukin. kailangan para mga bata rin muna talaga paluin muna. Kaya si Lola Disiplina, ang aming karakter dyan sa Lola Disiplina, may hawak na tsinelas eh. Hinahawak yung tsinelas ng pamalo eh. Ay, nako talaga. Pero kailangan din talaga yung kooperasyon dyan ng barangay at ng LGU. Kasi silang nandyan sa area at alam nila kung ano yung ugali ng kanilang mga constituents. Opo. Nakikita naman natin actually. Yun nga ang sabi nga natin, sir, ang napapansin natin sa small community sa small community sa loob ng bahay, ang Pilipino naman disiplinado eh. Hindi lang natin siya na itatawid sa labas ng bahay, sa labas ng ating barangay. Kasi parang pagdating ng ang attitude, paglabas na ng barangay, paglabas mo na ng boundary, bahala na si Magellan. Ayos na to, basta malinis kami rito, hindi kami apektado. Gusto natin sana hindi lang ang bahay ang ating pinoproteksyonan at binibigyan ng tamang attitude, kundi ang ating barangay. At pagkatapos, consequently, kahit na nasa labas na tayo at marami nandiyan na tayo nakihalubilo sa, kumbaga, ito na yung sambayan ng Pilipino, dapat ganun pa rin ang attitude natin na pagmamahal sa bayan, yung proteksyon para sa ating environment in general, kasi hindi naman to para sa atin, kundi para rin sa ating mga kabataan na magmamana nitong ating communities na to. Tama. Panghuli na lang, Asek, hihingi lang kami ng update. May mga daan pa ba na mataas yung tubig baha ngayon at ilang mga lungsod dito sa Metro Manila? O humupa na lahat? Sa ngayon, sir, humupa na lahat, sir. Kaya nga nawala na yung flood advisory ng Pag-asa. Kaya sa ngayon is nagmo-monitor lang tayo na if ever na may bumagsak uli na ulan, ay titiran uli natin yung mga nabaha in the past few days. So sa ngayon, kaya kami nagmi-meeting ngayon, mayroon kami debriefing para makita kung alin yung mga tinamaan at pagkatapos pinapupuntahan ko ngayon para masilip talaga kung ano ang nangyari dyan sa kanilang mga drains. Lalong-lalo na dyan sa southern portion ng Metro Manila, ano nangyari dyan sa ating mga ilog at mga creeks. Ayun. Yusek, daghang kaayong salamat sa mga oras at panahon. Yes, sir. Damang salamat, sir. Alright, Yusek Nicolas Torre III, MMDA General Manager.